Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga no usapin sa mundo ng social media. Ang pagsisimula ng impeachment kay Kuting ay isang malinaw na patunay na walang sinuman gaano man kataas ang posisyon. Ang ligtas na pananagutan ang mga ebidensyang naglalantad ng kanyang mga karumal-dumal na gawain ay nagsisilbing matibay na batayan upang tuluyan siyang maalis sa pwesto sa kabila ng kanyang pagtangtangka na itanggi ang mga paratang. Malinaw na ang mga pruweba laban sa kanya ay hindi na maaaring baliwalain. Ang impeachment ay hindi lamang isang legal na proseso, ito rin ay simbolo ng pagnanais ng taong bayan na iwaksi ang katiwalian at kawalang hustisya sa pamahalaan. Ang bawat ebidensyang inilabas ay nagpapakita ng lawak ng kanyang kasalanan mula sa pang-aabuso ng kapangyarihan hanggang sa katiwalian nagdulot ng pagdurusa sa marami. Habang ang proseso ay umaandar, lalong nabubunyag ang baho ng kanyang pamumuno. Ang mga kaalyado ni Kuting na dating nagtatanggol sa kanya ay unti-unti na naglalayuan marahil ay upang iligtas ang sarili sa iskandalo, samantala ang taong bayan ay patuloy na nagbabantay umaasang magkaroon ng hustisya at pagbabago. Kung magtatagumpay ang impeachment ito, ay magsisilbing babala sa lahat ng opisyal na ang kanilang mga maling gawain ay hindi kailanman maaaring maitago habang buhay. Ang impeachment ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas malinis na pamamahala. Ngunit hindi ito dapat matapos lamang sa pagkatanggal kay Guting. Kailangan masigurong mapanagot siya sa ilalim ng batas para sa kanyang mga nagawa. Ang prosesong ito ay nagdadala rin ng aral para sa bayan. Ang kapangyarihan ng isang leader ay nanggagaling sa tiwala ng tao at kapag nawala ito, wala ng rason para siya ay manatili sa pwesto. Sa kabila ng gulo at kontrobersya, ang impeachment ay isang pagkakataon para sa bansa na muling bumangon. Ang pagkakaroon ng malinis at patas na proseso ay mahalaga upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa sistema ng hustisya. Sa huli, ang tagumpay ng impeachment ay hindi lamang tagumpay laban kay Kuting, kundi tagumpay din para sa bayan at sa demokrasya. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Isigaw natin sa buong mundo, nagburol ang Pilipino. Wag ibuto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong nambudol sa Pilipino. Alright, mga palangga, nabudol ang Pilipino. Kumusta kayong lahat? Alright. Budol na budol, sabi ni Mama Sel. How are you? Tuloy-tuloy ang actually, nag-off tayo dahil tinapos ko yung mga bagay-bagay ko sa buhay. I'm glad natapos ko na mga dapat kong tapusin. So, ayan, si Solid Mahardigan ako. Thank you, palangga. Ayan, you're there. Remy, you're here. Para nakita ako si Zorro at marami pang iba, ha? Ang daming palangga. Ayan, si Remy, si Restituto. I love you, sabi ni John Sniper. I love you too, my darling. Okay, Doki. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay walang kamatayang walang hiyaan ng gobyerno ni Bangag. So, ang utos ng tatlong satanas, impeachment, confidential funds, at travel budget ngayon ni Inday Sara.
Mga palangga, anong sabi ni Yuki-san from Japan? Yeah, thank you so much, palangga. Ah, you all know kung ano na naman ang ginagawa ng mga walang hiyang gobyernong ito. Okay? So, malinaw pa sa sikat ng araw kung gaano ka desidido itong mga jutang Genimes. Teka lang ha. Okay, paki-share, mag-like at mag-subscribe na rin dahil para dumami ang aking mga palangging. Gusto ko lang pasalamatan. Ay, Dennis, oh, happy birthday, aking classmate na nagmamaganda. Shout out kay Tita Malu Nishimura from Nagoya, Japan. Tita Malu, I'll see you soon. Who knows? Anyway, okay, kagabi, madaling araw na dito, sobrang bagsak ang aking alindog at yun nga yung impeachment ng mga makakaliwang grupo at ngayon may bago na namang impeachment na ifa-file. Alam mo, hindi naman nakakasorpresa yun. Dahil, sabi ko nga sa inyo, yung nakakanood dito, November of 2023 pa lang, ay sinabi ko na yan sa inyo mga kababayan, ang tungkol sa plano ng tatlong Satanas, di ba? Yung triumvirate Satanas na yan. Right? So ngayon, mga kababayan, para lang, hindi niyo makalimutan, alright, puntahan natin si Puting Ahas. Si Puting Ahas, okay, tignan natin si palangga natin, ha? Okay, search ko lang yung kanyang, yung sinabi ni Puting Ahas. Puting Ahas, impeachment. Okay? Impeach Inday Sara. Okay, hanapin natin. November, ayan o, November 18, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo, plan, eliminate the enemies. Pakita natin ulit para hindi nagkakalimutan. November 18. Nakita niyo yan? Ayan, Puting Ahas, Saturday, November 18. Yan yung date. Yan yung date na sinasabi ko sa inyo, no, hindi pala ako, sabi ng Puting Ahas, na gigibain si VP Sara gamit ang confidential funds issue. Okay? Ang sabi nga ng ating Puting Ahas sa taga Malacanang, subalit ano nga ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si Vice President Inday Sara? Wala. Okay? Kasi sabi nga ng ating Puting Ahas dito na nag-request lang naman si Inday sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Kuting o si Bangag na Bangag at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at bigyan daan ang request ni Inday Sara. Ito yung hindi pa sila binuboljak, hindi pa sila minumura ni Inday. So ano ang nangyari? So malinaw na ang source of funding ay ang Office of the President, Office of the Bangag, na siya rin ang nag-approve ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na nalabag o kung ito ay unconstitutional. Si Inday Sara lang ang pinapalabas na mayroon umanong paglabag sa batas, subalit ang katotohanan ay nagmula ito sa Office of the Vice President itong pondo na ito. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Bangag Jr. ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Alright? Sabi nga ng ating palangga, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president, which is si Bangag ito. At sinet up talaga nila si Inday Sara. Alright? So, kagahapon dyan sa Pilipinas, ay ginamit ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag, ang makakaliwang grupo para mag-file ng impeachment kay Inday Sara. Di ba? Nung nakaraan, nagdrama-drama si Bangag na nag-text daw siya sa Congress, na nag-text siya na nileak niya din kay Taerna na isinuutusan niya, kunyari, tinext niya na ang Congress na iurong wag i-impeach
si Inday Sara dahil unimportant si Inday Sara pagdating sa issue ng pag-i-impeach sa kanya. Kaputahan lang ni Bangag yun o kabangagan. Ang totoo, last year pa lang, 2023, ay tinarantado na nila si Inday Sara, si Pangulo Duterte, si Quiboloy, si Marlica, 2022 pa tinatarantado na nila, at ang mga kritiko. So hindi na po yan nakakabigla. Actually, hindi na yan breaking news. Kasi na-break na natin yan, di ba? Na-break na natin yung breaking news na yan, November pa. Pati nga yung pagkakulong, pag ano kay Pastor Quiboloy, naasabi na natin yan. So ano ngayon ang kadyutahan? Ano ngayon ang kadyutahan ng mga makakaliwang grupo? Tignan natin ang mga kadyutahan nila. Okay, tignan natin, ano ba sabi nila? Daming issue. Pero, kailangan ninyong tumibay. Kailangan ninyong magbuklod-buklod. Mamaya pag-usapan natin yung buklod-buklod na yan. Alright? So, anong kadyutahan nila? Ito. Anong sabi? Ang sabi ng press statement ng mga kaliwang grupo, 'di ba? Isara na ang bangungot na dulot ni Sara. Dikta ito ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos at ang mga buwaka ng inang mga bangag. Okay? Na isara na ang bangungot na dulot ni Sara. They are talking about 125 million pesos na confidential fund. Pero, hindi ini-impeach ang putang inang adictus na si Marcos Jr. na naggastos ng $1.5 million. Okay? 55, 25, 25, 100 plus. Okay? 100, kung 50, 60. Palagay ng 60 ang dollar. 60 plus 30. Di 90. O sabi mo na lang $85 million. Pesos. 85 million pesos ang ginastos doon sa Duran-Duran na itinago sa inyo. You compare that. Kaya ako galit na naman. Sabi ko, ayoko sumigaw kasi madaling araw. Baka ma-evict na naman ako. Okay? But anyway, mga kababayan, 5,500 flood control na total 1.03 yata. Okay, 1 billion na lang. Yan na. A day. Hindi pa ba kayo gising sa kaputahan ng gobyernong ito? Doon na lang tayo. Kung talagang gusto nyong panagutin si Sara, sige, panagutin natin sila lahat. Lahat ng mga politiko, panagutin natin. Bakit si Sara Duterte lang ang ini-issuehan ng 1.25 million pesos? Pero ayaw pag-usapan ng media, ng mga pare, ng mga putang ina sa Huwad Committee, ang Duran-Duran. Ayaw pag-usapan ninyo ng mga makakaliwang, yung mga media, lahat na yung nabanggit ko. O especially ang Senado at lower house. Di ba? Ayaw, mga Huwad Committee, huwad-tuwad, mga putang ina ng mga yan. Ayaw nilang pag-usapan yan. Kung gusto nyo talaga ng impeachment para isulong yan, i-impeach na natin yung dalawa, yung unit team. Okay? Kung ibig sabihin, nagkasala si Inday Sara, nagkamali. Kaso, hindi, dahil may, actually, I believe, bago ako tumalon, may statement, tama ba? May statement ang COA, okay? Nagkaroon sila ng statement na yung kanilang, na meron silang unmodified opinion diyan patungkol sa confidential fund o sa di anomalya na binabanggit nila kay Inday. Na ibig sabihin, na the fact na nagbigay ng unmodified opinion ang COA sa makatuwid, wala pong ninakaw. Diba? Yung mga reports, okay, ay makatotohanan, true and correct, based on the COA audit. Pero,
dahil sa utos ng Jutang Ginimes na 3 bangag na baka nag-o-orgy nga yan eh. Si Lisa at si Tambaluslos. Di ba? Imagine mo mga kadiri na mga yan. Pag nagbangag-bangag na si Lisa. Balikan natin yung message. Ay, nako, mga palanggingging. Okay, balikan natin ang message nila na isara na ang bangungot ng dulot ni Sara. Sabi ng akbayan, mga akbayan, mga makakaliwang grupo na mga nandudurukot ng mga anak sa mga kabundukan, ng mga kanayunan, katulad na lamang ng convicted na si Franz Castro. So baliktad na ang mundo ninyo dyan sa Pilipinas. Ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, itong mga kabataang hindi pa hinug ang kanilang mga utak na binibilog kayo ng mga trolls na ginagastosan ni Lisa, ni Bangag, ni Tambaluslos. You talk about, humarap kayo mamaya sa salamin pagkatapos yung marinig ang bunganga ko. Makabayan ba ako? Makatao ba ako? Na sumisigaw ako na i-impeach si Sara, panagutin si Sara, but you are only talking 125 million, pero ikaw na puta ka, sino ka man, na makakaliwang grupo, piglawan, dilawan, tahimik kang hinayupa ka sa 1 billion a day na flood control na lumubog ka sa baha. Isaksak mo yan sa utak mong dilawan, pulawan, bangagan. Kung talagang mahal nyo ang bayan, yung tanginang dilimang sumusubo ng dikulugong saba ni Dayan. Yang hinayupak na yan, kasama sa dyan pagpile-pile, yung pok-pok na pumatol sa may asawa, sa driver niya, at sasabihin niyang siya ay, kaya siya pumatol because frailty of a woman, ibig sabihin, kabigaan, kaalputan, kalandian, yan ang ibig sabihin yan. The nerve ng hinayupak na yan na mag-file ng impeachment, magsama dyan, mag-speech pang kalit yan. Dahil sa 125 million. Pero yung kipay niya na pinasukan ng saba ni Dayan, sarado sa issue ng 1 billion a day. Ang kipay niya, sarado dito sa Duran-Duran. Ang kipay niya, sarado, hindi pala, tumawa, hindi pala sarado. Bumukangkang dito sa issue ng gold reserve. Sarado sa issue ng PhilHealth. Sarado sa issue ng Love for All ni Lisa na pinupondohan ng DOH. Na hindi naman supposed pondohan yan at ninanakaw ni putang inang Lisang hindi pa nagurgur. Actually, nagurgur ko siya sa panaginip ko eh. Gusto niya kwento ko yung panaginip ko at tapusin ko mo. Baka makalimutan ko. Sige, paalala yung panaginip ko. Napakaganda ng panaginip ko. Tandaan nyo, ang panaginip ni Maharlika, 98% naging totoo. Bihira lang ako managinip. Pero ito, basahin muna natin. Ang sabi ng mga linti, today I formally endorse the first ever and historic impeachment complaint. Diba? Yung impeachment complaint by our citizens against Vice President Sara Duterte. This moment marks a critical juncture in our nation's demand for accountability. Sabi ng mga kaliwang grupo, I stand in full support of the brave citizens. No! Hindi brave citizens. Kayo lang na mga bangag citizens. Kayo lang na mga NPA citizens. Makakaliwang grupo, mga sindikatong mafia katulad ni Lisa Tanas. Mga ulul kayong lahat. Sarap kayong gawing bopis sa Executive Order number 1. Sana lahat kayo mapanaginipan ko para magkatotoo. Sabi ng mga Jutang Ginimes, I stand in full support of the brave citizens calling for Duterte to answer for the blatant violations of the Constitution, egregious corruption,
and complicity in mass murder. Yung ginorgor dahil kay Lisa dyan sa PSG, tahimik kayo. Pero mga ginorgor ni Pangulong Duterte na mga manok, sabi niya, mga manok man lang yung ginorgor niya. Diba? Anyway, bago kayo, wag nyo nga, paalala nyo ha, kwento ko yung panaginip ko, maganda to. Sabi ng mga kaliwang grupo, panahon na para isara ng taong bayan ang bangungot na dulot ni Sara. Huwag kayong magsalta-salta ng bangungot, baka bangungutin na ang ipinaka-principal nyong Addictus Benedictus. Okay, Vice President Duterte deserves to be impeached for abuse of power and plunder of the nation's coffers. Puro kadyutaan, kasinungalingan to. You know what? Huwag na lang natin to basahin kasi it's pointless. Kwento ko na lang yung panaginip ko. Okay? Tandaan nyo ha, 98% ng panaginip ko sa buong buhay ko ay nagkatotoo. Napanaginipan ko ang pagpunta ko ng Amerika. Tandaan mo. Lahat ng mga magagandang pangyayari sa buhay ko na panaginipan ko, even ang mga masama na nangyari sa buhay ko ay napanaginipan ko. Now, kagabi, no, hindi ako kagabi na naghinip. Umaga. Okay? Naniniwala ba kayo na karamihan sa mga panaginip sa araw ay nagkatotoo? We have to manifest. Eto maliwanag na maliwanag. Okay. Nasa Santa Monica kami ni Attorney Glenn Chong. Nagda-drive daw ako ng abuse of power, sabi ni Chris. Let's talk about abuse of power later. Kwento ko muna yung panaginip ko. Kasi matutuwa kayo. Okay? Para makita, may pinusa ko kanina dyan sa Buljakan. Nagda-drive daw kami ni Attorney Glenn Chong kasama pa si Mike Go, shout out. Ay, na-miss ko yung tawag ninyo. I was too busy, palangga. Okay? Tinadrive ko daw Tesla na parang bus. Okay? Nag-drive daw ako, parang na-aberya kami. Tapos sabi ko daw kay Attorney Glenn, Attorney Glenn, dyan lang muna kayo. May mga kasama pa kaming iba, pero ang pinakamalinaw, si Attorney Glenn. Okay? Ngayon, sabi ko, Attorney Glenn, dyan muna kayo. Kasi, may pupuntahan lang ako. Okay? Habang naglalakad ako, biglang nag-show up si Lisa Tanas at saka si Bangag. Di ba ganun yung panaginip? Nag-show up ang dalawang putang ina sa panaginip ko. Pati sa panaginip ako, pumapasok sila. So ngayon, yun na yung kanilang mga acting, di ba? Na kunyari, tahimik, mabait, pero nakikita naman ng kapotahan ni Lisa, di ba? Right. Okay. Ano daw? Okay, I want to gore this one kasi padala siya ni Lisa. Okay. Okay, ano yun? Boom, Trump, Biden. Ano yun? Ang dami naman message sa palaga. Okay, si Bel Mateo. Okay. Habang naglalakad ako, Diyos ko, may street pa. Sa 2nd Street. Hindi ko alam, ako kaya sa Lotto yun. Habang naglalakad ako from the beach, doon daw kami from the ocean, here. Sa 2nd Street, biglang nag-show up si Lisa Tanas at si Bangag. Kinukumbinsi nila ako palangga na bumaliktad at name your price. Di ba kinumbinsi na naman nila ako? Hindi lang to panaginip, real story to, di ba? Tatlong tao ang ikinausap nila para kumbinsihin ako na hindi na ako magsalita last year pa. At ang tanong ang sabi sa akin, ano ang hilingin ko? Ang sabi ko, bumaba yung putang inang adik na si Kuting. Kaya syempre, hindi siya bababa, kaya walang negotiation. So anyway, habang nag-uusap kami, nandito si Lisa Tanas, andito si Bangag, ako naglalakad na ganon. Para medyo, parang, ano tawag dito? Yung panahon, para siyang makulimlim, alright? Makulimlim yung panahon. Ngayon, nagsasalita si Lisa Tanas. Hindi ko na matandaan kung ano yung sinabi niya. Basta ang konteksto ng panaginip ko ay kinukumbinsi nila ako na wag na ako magdaldal. Pero dito sa peripheral view ko, sumisenya si Lisa Tanas. Yung typical niya na parang meron siyang, meron siyang inano ng mga PSG para patayin ako. Alam niyo anong ginawa ko sa panaginip ko? Inikot ko yung leeg nilang dalawa sa panaginip ko. True. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yun sa panaginip ko. Inikot ko sila. Tapos, alam mo yung manok? Alam mo yung manok? Ginanon ko silang dalawa, binagsak ko ng ganon. Walang dugo.
Basta nakahandusay silang dalawa. Kasi iniikot ko na gano'n eh, doon sa panaginip ko. Tapos lakad-lakad ako, alam ko may PSG, ganyan-ganyan. Ang ginawa ko, dahil palos nga ako, di ba? Tumakbo akong gano'n, tapos pumasok ko sa isang bahay. Okay? Tapos nakakatawa yung panaginip ko. Tapos sabi ko, parang nakatatlong tatlong pinto ako. Sabi ko, naku, sana hindi ako makita. Tapos eto na ngayon, nagkakagulo na sa labas kasi nahanap na ako ng PSG, okay? Nahanap na ako ng mga, hindi lang PSG, ng mga demonyong kakampi nila, yung mga hardcore na manggugurgur talaga. So nakatayo lang ako ganon, tapos biglang may nag-show up na pasyente. Ha, patient. Ngayon, eto ka mo, biglang may nag-show up na pasyente, ano? Ayun, pag nag-show up na pasyente, nag-ingay yung pasyente. No, 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 sabi ko, I am your nurse. I am your caregiver. Sabi ko na gano'n, I'm here to take care of you. Sabi ko, don't say anything, okay? I'll take care of you. Sabi ko daw na gano'n. Tapos biglang may pumasok na Diyosa na artista, ire-rescue ako. Hindi na lang natin siya pangangalanan. Okay, may Diyos ang artista, baka, nakasa gilid, sabi ko, huwag kang maingay. Sabi ko, huwag kang maingay. Sabi ko na gano'n sa kanya. Kasi, baka marinig tayo. Tapos sabi ng Diyos, ang artista, Inglesera, no, sabi niya na gano'n, I'm here, sabi niya, I'm here to rescue you, sabi niya na gano'n sa akin. Sabi niya, van is already outside, sabi niya sa akin. You have to run as fast as you can kasi dadalhin ka namin sa ganito, ganyan. At talagang sobrang liwanag ng panaginip ko. Tapos, kumalma yung patient, o di ba, nakarelate, pasyente yata namin yun. But anyway, ito. Paglabas ko pala nga, walang katao-tao, bigla akong pumasok doon sa isang bus, okay? Basta, hindi para siyang minibus. Tapos si Diyosa, nandoon siya sa driver's seat, nakatint siya. Tapos yung shape ng parang mini bus, alam mo yung gitna, parang jeep. Tapos ngayon, nakikita ko ang dami-daming mga naghahabol daw sa akin kasi inikot ko yung leeg ng dalawa. Tapos sabi ko doon, may mga nakapusil ba? Nakabaril doon yung mga bodyguard ko. Sabi ko, dito na ako sa gitna. Sabi ko, higa ako para hindi ako makita. Tapos top view, merong follower na nagsabi, Palangga, Maharlika, pa-autograph. Sabi daw na gano'n. Yun, nagising na ako. Hindi na natuloy yung panaginip ko. Pero one thing for sure, sa panaginip ko, inikot ko yung liog nila. And I hope mag-manifest yan, hindi man literal na ikot ang liog nila, whatever, kung ano pa man. Pero talagang grabe. Alam mo yon, first time ko napanaginipan yung mga demonyo. At yung mga cast talagang kakaiba. Ano sa tingin niyo? Talagang ginanon ko talaga yung liog nila, binagsak ko sila ng ganon doon sa panaginip ko. Anyway, baka bangungutin yung mga bagag. I-manifest natin yan. Okay? Malay nyo, may umikot ng liog nila, hindi natin alam. O, diba? Dahil sa kabangagan nila. Sarap ng tulog. No, nagising ako. Ang natawa talaga ako, na nagtatago ako, nakahiga ako doon sa gitna, nas biglang may palangga, si Zorro yata yun eh. Palangga, sabi yun ng gano'n, pa-autograph naman. Sabi ko daw gano'n, gumano, huwag ka maingay, nagtatago ako. But anyway, I hope yung mga signos na yon, kasi ako, bilang isang Bisaya, maraming mga babaylan, may mga paniwala akong gano'n eh. Alam niyo yung mga babaylan, alam niyo yung mga signos, yung mga ganong pangyayari, pero talagang mostly na nangyari sa buhay ko, good or bad, totoo yun, I swear to God, nagkatotoo. At nakita ko siya sa panaginip ko 3 weeks before or a month before. Let's just hope na mag-manifest this time sana, ito'y maging perfect. Kung ano man yung whatever means or ways ang pagtigil sa mga inayupak na to, dahil sobra na. Pero ang pinaka nag-enjoy ako doon sa panaginip ko, yung inikot ko yung liog nila, tapos okay, bye. Na parang manok. Yun yung panaginip ko. So ngayon, mga palangga, let's go back to the topic. Okay? Kasi, sobra-sobra na ang ginagawa ng mga hinayupak na ito. Wala na pong